Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Misampa, welcome sa aking YouTube channel. Naparito po tayo ngayon sa may San Fernando, Pampanga. Dito po sa may bandang Dolores, no? Kung makita nyo po, no, meron po tayong magandang view. Ayan. So, talakayin po natin sa oras na ito yung mga iba't ibang error coins na hinahanap ng mga collector po natin. No, ito po yung mga legit error coins na magkakaroon po ng mataas na halaga. No? So bago po ako mag-start, binabati ko po kayo ng pinagpalang araw sa mga kapatid po natin na patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel. Ang dalangin ko, ingatan, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So meron po tayo mga ilang coins na tatalakayin na aking nahunt dito po sa piso, sa 5 piso at 10 piso. Alin ba yung mga error coins na may mataas na halaga at yung mga damage coins na sinadyang masira, no? Ito po yung wala ganong halaga. So talakayin po natin. Muli po, dumako po tayo sa coins na akin tatalakayin sa oras na ito. Ayan, umpisahan po natin dito sa 1998 na 5 piso na may magandang kondisyon. Ayan, hindi po to error, ito po ay pasimula pa lang na yung magandang coins na ganito ay meron ng value sa mga nagbubuo po natin sa atin na may ganito. 1998, medyo matagal na po siya, no? Ito po mga ganitong coins na may magandang kondisyon, mapalo na po siya ng 50 pataas, no? So talakayin po natin yung coins na sa 5 piso na ito. Ayan, makikita nyo po, no, yung kanyang itsura. Ito po yung legit na error dito po sa 5 piso na may tapyas. Ayan, naganda po yung kanyang pagka-error. Legit error po yan na may tapyas sa 5 piso. Ayan, ito po ay may mataas na halaga na rin, no? Ito naman po yung damage coin na sinadyang tapyasin. Makita nyo po, no, yung kanyang pagkatapyas, nilagari. Ayan, ano, kaya hindi po to error coins, ito po yung damage coins sa mga baguhan po natin. Wala pong value po ito, ano, sapagkat ito sinadyang sirain, no? Ito naman po yung dapat na yan po natin. Smooth po yung kanyang pagkakat. Kaya ito po yung may mataas na halaga. I think nasa 500 pataas ang halaga po nito. Depende sa kondisyon. Ito siguro nasa 500 na lang kasi nga hindi gano'ng maganda ang kondisyon. Ayan, itapias. Susunod naman po, ito pong error na ito. Ayan, hindi na po maganda yung kanyang kondisyon, pero nahan ko lang po ito, no? Pwede bang pumasok ito sa double print? Ayan, kung makita po natin yung Republika ng Pilipinas, meron dito at saka meron dito. Ayan, pwede bang pumasok to sa double print na may mataas na halaga? Comment lang po sa mga kapatid po natin na biyasa sa ganitong error coins. Dahil sa medyo luma na po ito, ayan, hindi ko alam kung magkano po ang presyo, pero kung ito po ay maganda ang kondisyon at maliwanag pa yung kanyang pagka double print, ayan, maaaring yun po ay may mataas na halaga, no? Nasa 500 pataas.
Pero yung ganito, shinare ko lang po dahil ito po yung aking na-hunt. Pwede ba itong damage coins o error coins? Comment down below sa mga kapatid po natin. Ang susunod po, itong legit error na RDE. Ayan, RDE. Rotated die error. Maging sa piso. RDE. Ayan. Tabingi po yung kanyang linya dito. Ayan. Sa ngayon po, ito po yung nagpipresyo ng 150 to 500. Depende po sa error niya, no? Kaya sa mga kapatid po natin na merong ganito, shinare ko lang po sa inyo. Lalo na po sa mga baguhan. Ito po yung hunt po natin na magkakaroon ng mataas na halaga. Rotated die error. At ito naman po, ito yung aking nilagay sa carbon. Ayan, meron siyang 45 degrees, 360 degrees. Ayan. Rotated die error din po to, itong 2010 na piso. Ayan, ano? Ito po yung kanyang error dito po. Yung 1993 niya po nakatapat sa 90 degrees. 90 degrees error. Kaya ito po yung legit na error. Hindi naman ganong kataasan po yung halaga nito kasi may mga matatagpo ang kapang ganito. Ayan. Siguro sa akin po nasa 100 ang halaga po nito sa ngayon, ano? Yung ganitong rotated die error, no? So napagkakamalang double print, ano? Dahil sa matagal na rin po siya, no? So yung mga ganitong coins na meron po tayo, yung magandang kondisyon, ito po yung magandang ilagay sa frame, no? Yung 1998. Ang hard to find po nito yung may mint mark dito. Ayan, na 1998. Yung po yung hard to find na may mataas na halaga, 500 pataas. Yung 5 piso ganito no 1998 with mint mark. Ito po kasi walang mint mark, kaya hindi ganong masyadong mahalaga dahil maganda lang po yung kanyang kondisyon. Ang hat nyo po sa ganitong 5 piso ay yung 1996 na walang mint mark dito. Yun din po ay may mataas na halaga at hard to find na rin. Ayun. By the way po mga kapatid, may nagtatanong po kung bumibili ba ako ng coins. Actually bumibili po ako ng coins, kaso lang dito po lang po sa may lugar namin sa may San Fernando, Pampanga. Kasi mas gusto ko po yung meet up para at least na kikilatis po natin yung condition at yung mga legit na error, no? Or mga hard to find coins. Nakabili na rin po ako ng 5 butas na 2017. Dito lang po sa amin. Nag-meet up po kami dito sa San Fernando, Pampanga, at nakabili po ako sa kanya ng hard to find coins na 5 na 2017. At syempre, binentahan ko rin siya ng aking 1 peso coin series. Kasama po yung year 2005. Isang set na po yun, no? Nagkabentahan po kami. At meron din po akong vlog nun, no? Dun sa maswerte nating kapatid na si George ng Mabalacat. Siya po ay nabentahan ko ng coins at bumili din po ako ng coins sa kanya. Kasi hindi naman tayo big time na coin collector na kahit na malayong lugar ay bumibili, no? Kasi ako po mas gusto ko po yung nagme-meet up para at least maging legit po yung aming pagta-transaction, no? Makita ko yung tao at yun, makita ko talaga yung coins kung talagang yun ang hinahanap. Ano ba yung mga coins na hinahanap ko? Yun nga, yung piso year 2005,
yung 5 piso na year 2006 na BSP, at yung 10 piso na year 2007 at saka 2009. Meron din akong hinahanap sa 25 centavo, yung NGC coins na 2017 at saka yung BSP coins na year 2006. Yan po yung mga kulang ko sa mga binubuo kong coins, no? Kaya kung kayo po ay malapit dito sa Pampanga at pwede po tayo mag-meet up, ayan, pwede po tayo. Mag-PM lang po tayo at mag-meet up para at least magkaroon po tayo ng transaction. Ano? Kaya pasensya na po sa mga kapatid po natin na malalayo ang lugar. Sa bandang Visayas, sa bandang malayo po dito sa Pampanga. Yan, hindi ko na po kayo nare-replyan kasi dito lang po sa lugar namin sa Pampanga ang nais kong mabilihan para at least magkaroon po tayo ng meet up. So maraming salamat po sa inyong pag-unawa sa mga kapatid po natin, ano? Pasensya na po kayo kung yung iba sa atin ay hindi ko nare-replyan kasi po pagka medyo malayo na po yung lugar nyo, medyo hindi na po ako interesado kasi nga mas gusto ko po yung meet up, no? Tsaka syempre yung ano pa natin, yung shipping fee, karagdagan po yun sa mga babayaran po natin. Kaya yun po, mas gusto ko po yung sa meet up, no? Kasi hindi pa naman tayo ganun kalaki o ka-big time na collector. So ako rin po ay halos nagsisimula pa lang at patuloy na nagsasaliksik para malaman po natin kung ano pa yung mga coins na dapat na mabili at hindi nabibili. So yun po, maraming salamat po sa inyo. Shalom. So yun po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po tayo natutunan, please like and subscribe sa aking YouTube channel. Patuloy po natin idalangin ang bansang Amerika na mawala na po yung sunog sa mga Southern California para at least ang kapayapaan at ang biyaya ng Panginoon ay maranasan po natin. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ingatan, pagpalain po tayo ng Panginoon.